Radyo 5, True FM, dito tayo sa totoo, kapatid. Hi. November 1. Yan na nga po, tumalon na nga po tayo ng isang buwan na naman. Ibig sabihin, patapos na ho talaga ang 2024. At syempre, pagsalubong pa namin natin sa buwan na ito ng Nobyembre. Ang aming pong paalaala, dire-diretso hanggang ngayon ang inyong dapat na pakikinig sa amin dito sa 92.3. Pero pagdating ng Lunes, kakanan tayo. Pakanan. To the right. Diba? Sa 105.9. Okay? Papaalala lamang naman po namin sa inyo yan. Alright? Ayan, at syempre, naku kumusta po ba ang inyong mga kalagayan dyan sa mga tirik na tirik ang araw? Pero talaga naman papunta pa lamang sa puntod ng inyong mga mahal sa buhay na mga namayapa na. Ayan, sana po pananalangin at hindi po pagmamaritesan ang inyong atupagin. Panalangin ng mga kaluluwa ng mga nauna na sa atin. O kaya naman ay baka naman hindi magaganda na naman ng mga thoughts ang inyong mga naiisip dahil nakita ninyo ang dati nyong kaaway. Oo, sa sementeryo. Yan. O kaya naman nakita mo. Oo, yung pogi-pogi pa rin. O kaya naman yung gondo-gondo pa rin niya. At para ba nag-iiba na naman ang iyong pag-iisip? Oo, ng mga dating kakilala. Ayan, pero syempre, alam niyo naman, pagkahugan itong mga panahon, nagkikita-kita ang mga magkakapamilya, mga dati, mga magkakaibigan. Uy, kumusta ka na? Ano na nangyari? Balitaan mo naman ako. At ang aming paalaala para wala pong samaan ng loob, sabi ni Kuya Poy, kapag ka po kayo ay makakasalubong ng inyong mga dating kakilala o mga dating mga relatives na matagal-tagal talagang hindi nakita, huwag nang batiin na, uy, tumaba ka. Uy, pumayat ka. Wag ganoon, ha? O seryoso, talagang may mga nagkakasamaan ng loob ng dahil dyan. Maganda sana ang saya-saya ng pagkikita. Tapos hihiritan ka na, uy, ang taba-taba mo. O kaya naman, uy, ang payat-payat mo. Ano nangyari? At isa pa, idagdag pa natin. O halimbawa, mga pinsan ninyo, mga kamag-anak, o mga kaibigan, ay hindi, wala pa rin kayong anak? Ayan, hindi pa rin kayo hindi pa rin makabuo? Parang joke lang, okay? Wag ganon, ha? Wag pong ganon dahil, uy, masakit yan. Napaka-offensive po ng ganyan mga klase ng mga pangungumusta. Mangumusta lang. Kumusta? Maayos ba ang pakiramdam mo ngayon? Kumusta ang biyahe? Ganyan, eto na ba ang mga pamangking ko? Ang lalaki na ng mga bata, ganyan. Pero yung kung payat ka, yung sa timbang, basta may kinalaman sa timbang o kaya naman doon sa dahil nga sa hindi pa makabuo ng pamilya, wag niyo pong gagawin bilang pagbati yan. Hindi pa ba kayo? Ang tagal niyo na mag-asawa? Anuhan niyo na? Naku po. Talaga may samaan ng loob pagka ganyan. Pero eto, para mawala ang samaan ng loob, ito na agad ang aming pang-cover dyan ng 250 pesos na cash pamimigay namin. Basta kayo ay tumutok sa ating programa ngayon. Diba? Yan dalawang 250 pesos cash. Basta ready kayo sa ating mga astig na usapan. Ayan ang astig comments ninyo, ang astig advice ninyo. Aantabayanan po namin yan, mga kapatid. Yan, at syempre, maganda po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Kaya naman umantabay na po kayo, hihintayin na namin ang inyong mga astig comments, ang inyong mga astig advice din. Kaya umpisa na nga po natin sa oras nating 17 minutes makalipas ang alas 12. Ito na ang ating H2H Astig Confessions. Ito raw po kasi ang siste, mga kapatid. Kaya raw na mag-alis ng masamang espiritu sa katawan itong si James. Nangyari raw yan matapos na dalhin sa kanya ang isang dalagang sinapian sa kanilang bahay, sa kanilang lugar. Bago raw yan, hindi naman talaga siya naniniwala itong si James sa mga multo-multo. Ayan, kaya maganda kausapin natin 25 years old, batang-bata mula sa Caloocan, si James na sinasabi niya ay pastor din pala, si James. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor James. Hello, magandang tanghali, Kuya Poy. Magandang tanghali sa iyo. Eto na nga tayo. Mapag-usapan natin yung experience mo. Ayan, sa pagpapaalis ng mga masasamang espiritu. Kailan mo ba na-discover na meron ka palang gift? Meron kang
regalo sa pagka-cast out ng mga demonyo o ng mga masasamang espiritu sa katawan ng tao? Medyo may katagalan na rin, Kuya Poy. Sabihin natin, wala pang pandemic, mga 20... Hindi ko sigurado kung 2016 o 2018, mga ganyang taon. Yeah. 2016, 2018, so mas bata ka pa noon, nag-aaral ka pa noon, James? Oo, Kuya Paul. Tama. Bakit naman naisipan ng mga tao sa inyo na dalhin sa'yo, ilapit sa'yo yung sinasaniban ng masamang spirito? Kasi syempre, meron siguro silang alam sa'yo o baka sa pamilya ninyo na, alam mo na, meron yung iba kasi merong nakakagamot, ganyan. O subukan natin. Papaano ba? Actually, Kuya Poy, nagulat lang din ako kasi bigla lang din dinala sa akin yung sinasapian . Pero siguro kaya may idea siguro sila kasi yun nga ako nga ay pastor ngayon, pero actually yung tatay ko din ay pastor. So kilala rin yung pamilya namin dito sa lugar namin. So siguro wala na sila siguro ibang malapitan, talagang sa amin na sa bahay na namin talaga dinala. Nadala na sa ospital. Ganoon ba? Hindi masagot ng doktor kung ano nagiging diferensya bago dinala na sa inyo. Ha, Pastor James? Hindi ko alam kung pina-hospital pa nila tong babaeng to, pero alam ko kasi magkakasama to, mga magbabarkada. Alam ko yung babae, siyempre yung mga typical girl na nagwawalwal, ganyan, mga nagiinom kasama yung mga kaibigan. Hindi ko pa alam kung ano pang ginagawa nila pag sila na lang. Pero nung nangyari yan, may kapit ang demonyo. Yun. Pero nung nangyari nga yan, Pastor James, napansin mo naman, hindi naman nakainom. Diba? Yung nawawala lang sa sarili o dehydrated dahil nag-iiba ang state of mind ng tao kapag dehydrated na. Diba? Pero kasi, Kuya Poy, grabe yung panginginig niya, yung talagang, kala mo nagsisisure parang, hindi talaga siya matigil, hindi siya mayakap, hindi siya mapapirme sa isang pwesto. Yun kasi yung case. Kaya siguro sabi nga nila na sinasapian na to. At iba na yung lakas niya? Tama ba? Oo, malakas siya. Kung tama yung pagkakatanda ako, mga 5 taong kailangang umanas sa kanya. Kailangan mag-restrain sa kanya. Oo, para lang mapigilan, At yung boses, kasi may sinasabi rin na nag-iiba yung boses, ng mga sinasapian. Na-experience mo ba yan? I think yes, bago naman yung boses niya. Siguro parang gumagaral-gal, gano'n, parang growling. Although maririnig mo, boses babae pa rin naman pero ganun yung pagkarinig ko sa boses niya, talagang galit na galit siya. Yan. O tapos nung lumapit nga, mga gaano katagal? Isang lapit lang ba yan, Pastor James, na nung ipinanalangin mo, tinutusan mo yung masamang spirito na umalis din agad? O nakailang araw din kayo na pabalik-balik? Actually, sa gabi kasi yun. So, ang siguro inaabot din kami ng mga 2-3 oras. Tinatry mo na siyang pakalmahin, ganyan. 4-5 kaibigan niya yun, magkakasama sila. And then, yun, tinry namin, actually bago ako nag-pray din naman yung tatay ko, pastor din naman kasi yung tatay ko. And then, yung nanay ko rin naman, tinag-pray niya. Pero yun pa rin, nagpupumiglas pa rin, hindi siya tumitigil talaga. Kung ano yung parang sinisisure niya pa rin talaga hanggang dumidilim na, lumalalim na yung gabi. And then parang sa akin, parang sa puso ko, parang, ewan ko, naramdaman ko lang sa puso ko na, what if ako kaya mag-pray dito sa babaeng ito? Ganon. Hindi ko pa sabi, siguro
Kasasabi ko lang si God yun eh. Sinasabi ni God na, ikaw try mo, ikaw mag-pray sa kanya. Mhm. And then, siyempre, kapangalan ni Jesus, kasi naniniwala ako, wala namang demonyong lalayas kung hindi mo gagamitan ng kapangyarihan ng liwanag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, sinabi ko, yun, through the name of Jesus, in the name of Jesus, talagang nilayhan ko just a few minutes, kumalma na yung tao, Kumalma-kalma na siya. Ayan. Dahil nga po, kung babasahin nga rin po natin ang Biblia, no? Meron din ho talaga mga ganyan, o yung mga pag-exercise. Hindi ho exercise, pag-exercise ng mga tao, na sinasapian. At ginawa nga rin niya mismo ni Jesus, tama? Kaya nga sinasabi ng nila Pastor James at ng iba pa mga exorcist, lumayas ka, demonyo o satanas. Yan, sa ngalan ni Jesus. Ganoon ang sinasabi. Meron pang di ba, pinalayas tapos inilipat dun sa mga baboy. 'Di ba? Na sinasapian ng spirito. Ganyan 'yan. Yan, pati si Ate Maris ngayon ay nanonood sa atin nang dahil sa usapan natin. Alright, maraming salamat Ate Maris. Ayan si Raymond ng Cavite, kausapin nga natin. Ano ba ang kanyang astig comment, astig advice naman? Raymond, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali po. Ano bang astig comment mo, astig advice para kay, feeling ko astig comment, Ayan, para kay Pastor James. Isa lang yung maipapayo ko na dahil sa, alam naman natin na iba't iba yung paniniwala ng tao talaga. Hindi lahat isa yung paniniwala. Patuloy lang na, manalangin at ipagpatuloy niya lang na kung ano yung pinaniniwalaan niya. At alam natin na lahat ng yun ay dahil sa kay God. Yun. Okay, so yan naman pala ay astig advice nitong ng ating caller sa mga tao. Para hindi nga naman tayo lapitan, pasukin ng masamang spirito. Maraming salamat sa iyo, ha? Ano ang pangalan na itong caller natin? Raymond po. Ayun, si Raymond. Ayan, maraming salamat, Raymond. Okay. Ayan, Pastor James. Yes, Kuya Poy. Meron ka ba mga ipapaalala para dito sa mga kabataan, lalong-lalo na bilang isang batang pastor, para ganoon nga maiwasan natin na tayo ay lapitan pa dahil ikaw nga, sabi mo nga face-to-face naka-encounter ka na ng sinasapian, mas bata ka pa noon, hindi naman sa fino-flaunt mo nakapag-cast out ka ng masamang spirito, but of course yung natotoo na meron talaga mga nilulukuban ng masamang spirito, ano ba maipapaalala natin lalo na sa mga nakababata, mga nakikinig? Okay, paalala ko lang sa mga nakikinig, yun nga, Halloween season na naman ngayon, or sa Pilipinas nga, Undas season. Dapat talaga, kung maaari, ang season na to talaga pagdalaw natin to sa mga minamahal natin sa buhay, ganyan. Kaya lang, at the same time, pag ginagawa kasi nating Halloween holiday, parang alam mo yun, parang binibida kasi natin yung demonic forces, yung mga kampo ng dilim, di ba? So siguro, eto, I'll be truly honest lang din talaga sa mga nakikita ko, sa mga bata. Huwag natin lalaruin yung darkness. Yan, kung magko-costume tayo, 'di ba? Sana hindi natin binibida na may mga pangil tayo, may mga dugo-dugo tayo sa mukha. Hindi natin alam. Gino-joke lang natin 'yon. Nilalaro lang natin 'yon, but the devil is like a roaring lion. Bigla ka na lang dadagitin ng kaaway, 'di ba? So di natin alam, baka entrance 'yon. Pasukan ka ng masamang espiritu, awa ng Diyos, wag naman. And at the same time, kung may mga kasalanan tayo, may mga inaalagaan tayong kasalanan, mga nagpapatuloy pa rin tayo sa bisyo natin, nagpapatuloy pa rin ating i-deny si God sa buhay natin, sinasabi natin, di ko kailangan ng Diyos. Magaling naman ako kaya ko na to sa buhay. O di kaya sabihin natin, di ako mahal ng Diyos, masyadong
masyado minamahal sa buhay, hindi totoo ang Diyos. Alam niyo, the more we deny God, the more na we deny natin yung kapangyarihan niya, yung existence niya, all the more yung kabilang side naman ng lumalakas, yung kaaway natin si Satanas. He can send all these demons, hindi lang isa. Sabi nga sa Bible, Legion. Umabot pa sa libo. Yung kinikwento mo, Kuya po, yung sumaki sa mga baboy. Oh. Libo yun. Oo, libo yun. Hindi lang isa. O sabi nga rin sa Bible, pag lumayas yung isa, magdadala yun ng maraming kasama. Correct. So, ayun. So, let's just sa sarili nating sikap at sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Let's live holy lives. I-honor natin si God. Pakita natin na si Lord ang bida ng buhay natin. Diba? Tanggapin natin Panginoong Jesus kasi pag sumasayo ang Panginoong Jesus, pag nasa iyo ang Holy Spirit, hindi ka napapasukan ng ibang spirit. Oo naman. You need to have the Holy Spirit so you don't have any evil spirit within you. Diba? So, yun. Walang lugar. Costume pa, siguro. Pwede namang mag-superhero ka na lang. Superhero costume, ganyan. O mga fantasy characters. Pero kung ibibida natin yung dilema, di kaya pupunta pa tayo sa mga nakakatakot, pupunta pa tayong kuweba, pupunta pa tayong haunted house, diba? It just welcomes the Holy it just welcomes the evil spirits, diba? Yun, so, mag-iingat. iwasan natin yung mga ganon. Yan, para natin silang niyayaya pa na magsilabas. Maraming salamat sa iyo Pastor James, sa pag-share naman ng iyong astig confession, astig experience at a very young age tungkol sa sa pagkakaroon, pag-handle ng masamang spiritu na sumapi sa isang tao. Maraming salamat Pastor James. Maraming salamat. The pleasure is mine, Kuya Poy. Iyon. At syempre, sa mga kapatid nga po natin, eto na ang mga bibigyan natin. Walang sapi. Kung meron man sapi ngayon, baka ngumiti na dahil meron ng 250 pesos na cash. Ayan, si Raymond ng Cavite, congratulations to you. At si Joraline Valeriano, congratulations. Di ba nga? Ayan, basahin lang natin ang ilan sa mga komento dito sa ating astig confessions, astig advice ni Roel Crisostomo. Magtiwala po tayo sa Panginoon, hindi man tayo pinalad sa buhay natin, sa piling niya ay giginhawa naman po tayo. Ayan, at syempre, nasan pa? Si Barbero Martires, ang astig advice ko ay wag talaga dapat mawala ang tiwala kay God. Lagi magdasal, always, at maging responsable po tayo. Ayan, thank you sa mga kapatid natin na mga nag-comment. Hello at mga kapatid, ito na nga ang ating love question of the day. May jowa, May jowa pero masyadong clingy sa iba. Dapat bang bigyan ng meaning? Okay lang sa'yo? Clingy pa rin sa iba si jowa? Hindi, friendly lang yan, Kuya Poy. Ano kaya ang mga sagot ninyo, mga kapatid? Eto, sabi ni Barbero, para sa akin, Kuya Poy, pag in a relationship ka na, syempre, kailangan mo rin maging responsable and be respectful sa iyong karelasyon. Ayan, hindi yung dating masyadong clingy sa sa mga workmates, ganyan. Hindi, close naman kami. Nakakandong, close, tapos may jowa ka na? Ba yun? Si Joraline Valeriano, sabi niya, para sa akin, Kuya Poy, is hindi kailangan lagyan ng meaning. Kasi kung hindi mo naman nakikita sa akto, paano? So okay lang pagka hindi nakikita sa akto, Joraline, ganon? Pero kapag nahuli mo, galit. Ayan, sabi ni Princess Guzman, okay lang, di naman ako selosa pero hindi dapat siya clingy sa iba. So make up your mind. Ano ba talaga, Princess? Okay lang o hindi ka selosa? O hindi dapat? Kayo okay lang pero dapat hindi. Sige, sabi ni Marina Arcua, selosa ako kung hindi siya sweet sa akin, dapat hindi rin siya sweet sa iba. And I think dapat ganoon yun. Baka naman kasi yung iba nga, ay napaka-sweet nga. Napaka-sweet sa iba, pero pagdating sa mismong jowa,
aba, tatahi-tahimik. Oo, masyado namang, nangyari. O mas close pa kayo nung ibang tao, aba, baka magduda nga. Ayan, pero ang pinakamaganda po talaga, is to keep your distance, mga kapatid. Ayan ha, kung sakasakali ikaw nga ay in a relationship na o kahit pa nga hindi ka in a relationship, okay, basta yung boundaries, ayan ang ating pakikipag-interact sa ibang tao, karelasyon natin o hindi karelasyon, dapat merong respeto, dapat merong boundaries na ino-observe. Ayan, kesa harap or sa kahit na nakikita o hindi ka nakikita ng karelasyon mo, huwag din masyado namang pa-close. Dahil baka sa'yo wala lang ibig sabihin, ikaw yung clingy, di ba? Pero doon pala sa tao, sa kaibigan mo na masyado kang close, may iba nang ibig sabihin ang mga paglapit-lapit mo sa kanya. Paano kung may karelasyon na nga rin siya o paano naman kung may karelasyon ka na rin? Ayan, baka may nasisira ka na rin na, alam mo na, pagsasama. Yan din po ang iingatan natin. Bilang respeto hindi lamang sa mga partner natin, kundi respeto rin para sa ating mga sarili. Ayan, na hindi naman ang dating natin para mga kalad ka rin. Oo, hindi naman yung dating natin sige, open para sa lahat. Masyadong clingy. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapo Poy, para sa programang Heart to Heart ng True FM. Dito tayo sa totoo.